Ha? Kala nyo ha? Ito. Wow. Tol, marami sila dito, tol. Si Lolo na yung mukha nila. Ako yung tinutukoy nila itong nabihag. Si Lolo yung tinutukoy nila. Ayan kayo. Oras ng paghiganti ko ngayon. Marami sila dito, tol. Delikado tayo dito. Ito talaga yung sinabi niya. Pinangkuhan tol. Simpo tol. Utas naman siguro sa mga vlogger. Katay atong tingwaga pa. Patay na kung sa mga tuwangan at mga kaubanan. Oh. Awat to. Kung kumate. Oh. Hey. Saan daw sila siyak. Lahat. Oh. Sawa ko kumate na ito sa una ba. Magkirwan mo. Oh. Okay. Ay. Kabilang grupo pala yung nadukot sa kwan tol. Yung ate kong tinutukoy nila. Oras ng paghiganti tol. Ludasin ko talaga to. Patanda talaga, gigil na gigil sila. Grabe tol. Kaya ka itong bihat na ito, isa kabuhok ba? Diyos ko, ay ka na papahala sa akin. Ilan na to, let's go! Hindi na ka magduwa-duwa! Ano itong siguang ron? Dito! Dito! Tuyok na tuyok! Yung ka na doon, Dre? Kurang dinirek ito ni Agad. Yeah. Hindi ko nga ito, huwag pa kalayo! Udagin mo! Manarap ko, Dre!
kayo. Sa kabilang grupo, positibo na yung tinutukoy nila na bihag na isang babae at isang bata ay si ate na yun, asawa na yun ni Warlo, ni G-Ward. Hindi lang ako yung bilis ko ngayon. Wala kayo sa pagiganti ko ngayon. Tudaasin ko talaga kayo. Ha? Kala nyo ha? Sige. Nagilas ang kaibigan. Sige, buhanin kayo. Wala kayo sa akin. Kala nyo mabilis kayo ha? Babala tayo. Ikaw mo na. Mas yung doon. Bilis niya. Pinang yung pag-iganti mo. Tigas talaga kayo sa akin. Binaboy nila ako to. Binahuli nila ako. Pinainom ako ng ihi. Pinakain ako ng panis na ko. At lapok. Tapos lang nagan. Maganda ako. Abay siguro lang dito bunidagan. Ikot kayo nagkakamali ito na. Alala kayo. Mabilis kayo ha. Agila. Tuplangin lang kayo. Parang mga daga. Patay ka. Kumpensa ha. Sige. Pasok kayo. Kasi siya nagagamitin natin.
Bumibisa na yung binigay ni Lolo Ambo sa atin, tol. Mabilisan. Umilibyo na talaga sa katawan ko. Umagana. Parang mabilis tayong gumalaw ngayon. Mabilis tayong makabantay ng mga kalaban. Agresibo yung mga mata natin. Malakas yung mga mga grabe talaga yung binigay ni Lolo Ambo. Sige. Ini pasti magagay. Patay kauban. Salaan nyo na. Turaw. Impas kay ka. Turaw, tura-tura. Matura-tura nung ka. Katag ng kaungo mo na. Nilipot siya to. Parang balat sila itnapa ko. Sunod. Bubusin ko ngayon. Bubusin ko kayo ngayon. Tayo muna tayo, tara. Gusto nilang itrapa ko. Buti nakalayo tayo sa kanila. Buti pa ako natamaan sa sniper. Gusto talaga nilang makuhang banana. Buti na lang bumalik yung lakas ko sa tulong ni Lolo Ambo. Malaki talaga yung pasalamat ko kay Lolo Ambo, tol. Kung wala siya ay nasa kamay na ako ni Commander Bagnet ngayon. Buti na lang nasa kamay pa ako nila Commander Bangker. At naghanap talaga ng chimpo si Lolo Ambo. Tatlong commander yung nagtulong-tulong sa kanya tol, para makaya nila si Lolo, pero wala sila magawa ka Lolo dahil wala si Lolo at kaya ni Lolo na lipad sa itaas, kaya hindi nila agad chimpuhan at nakuha. Kaya nakachimpo talaga si Lolo na kunin ako sa yung may hawak sa akin, itong bandido. Sabay niyang pinataob sa harap ko tol. Grabe, napakakuhan talaga ni Lolo Ambo pag magagalit na si Lolo Ambo. Kaya gumagana yung fiksi ng katawan ko sa pinainom niya sa akin, isang rapa. At yung mga pasa ko, sugat ay unti-unti nawala. Grabe, umuulan na naman tol. Pawis at kung inanas ko. Grabe talaga tol. Kaya i-share nyo itong video na ito tol kay Kuya Buds, dahil po para malaman nila na ligtas na po ako, wala na po ako sa kamay ng mga bandido, at makapag-update na tayo, makapag-upload na tayo. Pasensya na po kayo tol, hindi tayo nakapag-upload at nakapag-update dahil po nahuli ako nila at natrap, at hindi sila nag-video. Wala silang planong mag-upload para hindi sila masundan ng mga kasamahan ko. Kaya buti na lang, asawa ng Diyos ay dumating si Lolo Ambo. Brutal niya talagang tinapos yung nakabantay sa akin. Una-una sabi niya nung pagising ko doon nasa kanyang bahay, nakipag-encounter daw siya sa tatlong commander. Yung isa daw ay
kuan ni gabay ni kuan sobrang lakas din. Gabay ni Bagnot. Isa si commander at yung isa ay parang bagong recruit na commander na bagong hypnotize naman ni Bagnot. Pero yung nakakuan talaga sa akin pero kaya ako nahuli ay yung kanang kamay ni kuan ni Commander Bagnot. Binigyan ni Commander Bagnot ng malakobra na orasyon. Yung kanang kamay niya, yun yung nakadapo sa akin. At yun pala yung inutusan na hulihin ako. Kaya nag-success man sila tol pero wala silang nagawa dahil taos puso kong tumulong si Lolo Ambo. Ginamot ko ako. Pusa ko siyang dinala ako doon sa kanyang bahay na sagrado at may mahika. Ordinary lang yung bahay ko. Yung sa makikita ko ay kung may dadaan na bandido makikita talaga pero mismo sa kuan parang walang bahay kung masama daw yung lulusob sa kanyang tahanan. Wala talagang makikitang bahay doon, maliit na bahay, kubo, wala talaga dahil sagrado. Pero ako tol, kitang-kita ko talaga at doon ako ginamot ni Lolo Ambo. Pagkakuan talaga ni Lolo Ambo tol. Pagtago ako dito dahil sobrang kapal ng kuan dito ako pumasok tol. Yan, sobrang kapal na mo. Kaya muntik na akong matrap kanina kasi pinilit ko yung kontol na may narinig kasi akong bata na sumigaw, umiyak. Kaya pumasok ako dito. Yun, natsimpuhan ko ay plano sila. Kuan daw ay mga tauhan, nangamatay na daw yung tauhan ni Commander Bente. Pinatay ni Lolo Ambo, yung matanda daw na biglang sumusulpot. Parang manata daw na gumalaw. Sa kuan pa, hindi daw makuan ba, masilayan. Ay yung mga tao, mga kasama nila ay mga hagba na, mga patay na. Grabe, sobrang kuan talaga ni Lolo Ambo. Kaya yun din yung nararamdaman ko kanina habang tumatakbo ako ay dahan-dahan kong pinatay yung mga nakakuan sa akin. Gusto kong hulihin. Dahan-dahan kong pinaslang gamit yung binigay ni Lolo Ambo, palibagong lakas. Yan. Hanapin natin sila Kuya Buds dito sa area na ito. Itong makuha natin, matagpuan natin sila kahit nasa critical yung sitwasyon ko ngayon. At least nasa kuha na ako, hindi na ako sa kamay ng mga bandido, hindi na ako sa kamay ng mga kalaban nasa akin na yung nasa ako na yung kuhan ba, wala nang nagadala sa akin, hindi na ako bihag. May ingay ko narinig. Yan o. Narinig nyo ito. Yan ko. Naghahanap talaga sila sa akin. Ako talaga mag-ternian nila ito. Ano na. Natol. Talagang man natol. Dahil sobrang dami nila ito. Nasa 30 siguro yung naghabol sa akin ngayon. Kita niyo naman kanina. Kung na pumasok ko dito, grabe yung sumaslubong sa akin. Capital. Dito tayo. Pag-ilaw tayo ito. Para hindi tayo basta-basta pag may lalakad na mga bandido. Atol. Puntahan natin at nagkapangin natin ito. Iwasan natin magpaputok. Hindi tayo bulabog dahil patagulilong naman tayo.
Safety tayo. Tayo yung makaunang kita sa kanila. Kung nilulusog sila sa akin. Dito banda nang nagaling yung boses. Need sa totoo. Positibo talaga yung narinig ko kanina ay hawak sa kabilang grupo. Tumawag daw yung kabilang grupo na dumating na daw yung asawa, yung dating commander na si G-Ward, yung gikuha nila pasabot, yung gimen nila si G-Ward, asawa daw. Sigurado ako na si ate na yun, nakarating na daw sa bundok. Kaya pusigihin ko po na maligtas ko yung kapatid ko para po makatulong din ako sa bayan ko. Ay, isa din sa umakyat siya sa bundok dahil po gusto siyang magiganti sa mga bandido, pero yun yung nabalitaan niya na ginukot na pala ang kanyang sige, tugod kayo dito. Yan. May nagbarilan tol. May nagbarilan. Kasi la Kuya Bas na yan. Nagbaril tol. Nagbarilan talaga tol sa unahan. Tignan natin. Ano? Ito. Tubot-tubot. Dito muna tayo, baka dito takbo yung iba. Sino kaya yan? Nagbarilan dyan. Kalit kanan yung putok tol. Abangan natin dito, baka manalo sa atin yung mga bandido. Abangan natin. Kung sila palayo sila ko, kundo nila ba? Isa ka ng vlogger naman kalaban niya. Sino kayo yung vlogger na kalaban nila? Hindi kaya sila Hulgo yun? Hindi kaya si G-Ward? Hindi kaya si Kuya Bats at si Ray? Dahil nakita ko yung video kaninang umaga, yung video ni Kuya Bats, ay kita ko yung ni Commander John Ray pala yung niya tol. Ito ang pangalan. Yan, nag-uumpisa po siya sa pag-vlog. Ngayon, kasalukuyan hinahanap nila. Siyempre ako hinahanap din nila. Siyempre yung pamilya niya. Isa din sa hinahanap ng pamilya. Pamilya ni G-Ward. Baka sila yan. Yun siya papunta habang tumatagal malayo yung putukan. Baka sila Kuya Bars na to. Mga bagong tabot niba.
Sila ay hinabol yung naunang kuha. Hindi tayo na makasunod dahil nandito sila, marami sila. Yun sila. Halito talaga sila tol. Halito talaga sila. Hindi tayo makasunod kali sila tol. Tutukan. Ih, dagan mo diri David. Banda. Nak muna kabantay. Pag ito na kapalayo. Murag nga ara gid dili. Tangan man. Idagan. Ta ulo lagi ka. Gas mo ha. Wah! Kailangan makapahinga tayo tol. At makapagtago sa safety na area. Dahil habang tumatagal ay dumadami yung mga kalaban ko. Pilit nila akong i-trap. At tudasin. May utos si Bagnot na tudasin siguro ako. Grabe talaga yung sitwasyon niya ito. Hindi sila magwawagi. Gamitin ko din yung liksik at kuhaan ko. Kailangan kapag-pahinga tayo. Kasi ilang oras na tayo tumatakbo at lumalaban. Need sa tadri. Kuhan dito. Kaya tol, pakishare ng video tol sa mga kasamahan ko. Sana po ay magkita-kita kami. At
Sarap na sanang bumaba. Pero nangangailangan ng tulong yung kapatid ko na babae, yung asawa ni G-Ward. Kaya kinumusta ko naman yung asawa ko tol. Ay magaan na yung pakiramdam ng asawa ko dahil nakakuha na ako sa kanya, nakatawag at nakausap ko na at nakuha nila yung sahod sa YouTube ko channel. Kaya lumabas yung asawa at anak ko, nag-Jollibee sila dahil nakuha na nila yung sahod sa YouTube ko. Kuha na yun, masaya sila kahit hindi masyadong malaki yung kuha natin sa at least nakapag-abot tayo, pagbigay tayo sa ating pamilya at makapag-abot sa kanyang kung sino yung bigyan niya doon yung tabang-tabang sa iyabang ko kasi wala naman akong parang yan sa kuhan ko. Importante mabigay ko sa asawa ko at kain ng anak ko yung kita ko. Sigihin ko tol dahil ngayong kuhan na ito buwan ay parang maliit lang talaga yung sahod natin dahil po sa nangyari sa akin na nahuli ako ng bandido at hindi nakapag-upload. Baba yung kuhan natin, hindi pa masyadong malakas yung kuhan natin views. Kaya ako yung lubos na po pasalamat talaga tol sa mga solid supporters ko, solid followers. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta niyo po at pagmamahal niyo po sa akin. Kaya hindi kayo nagsasawa sa video ko kahit nasa critical area tayo, nakuha pa rin tayong mag-video para makapag-income at makapagkita at may maabot tayo sa ating pamilya. Kaya maraming salamat talaga sa inyo tol sa walang sawang suporta at walang sawang panonood din po sa bawat video ko at nakapag views din tayo. Salamat talaga ako sa mga solid supporters ko na nagmamahal sa akin. So talaga sa ito sana po ay kita na kami sa mga kasama namin para sabay iligtas yung kung sino yung kailangan iligtas. Grabe talaga yung pawis at kuwan ko. Yung bag ko tol wala na siguro yun. Talagay ko parang kasi hindi nasama sa pagkuha niluluan ko dahil wala din yun sa kanyang intensyon na kukunin yung bag ko. Ito lang yung napansin niya tol na sa akin, kinuha niya sa dibdib ng bandido daw. Kaya nararamdaman niya yung binigyan niya dito na hagimat natin dito sa bago. Hindi naman to basta-basta makukuha ng bandido. Invisible din ito pag masama ang kukuha. Ang lalang pang kinilat mo. Parang wala lang. Tingnan mo sa bago, parang wala lang. Nandito pala. Ito talaga na ako nilulo. Kinuha niya ito at yung bandana. Siyempre ako. Parang pagkuha niya sa akin. Yung paglusog niya. Nagkakaroon pa ako na dumating siya. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoong Diyos. Dumating siya. Doon ako nawala ng malay. Palagay ko parang binuhat niya ako. Pataas. Parang nasa kuwan ako eh. Parang lumulutang ako eh. Pero pagising ko, nakakuan ako. Nandun ako sa kanyang kubo, sa kanyang tahanan. Grabe. At kuwan din, epektibo din yung pagdala niya sa akin. Dahil madali yung recovery sa katawan ko. Magaling yung paggaling. Lagi ko lulo parang inubos niya talaga yung lakas sa pagkuha ng mga
bandido para makuha lang ako. Dahil sabi nga niya ay 3 commander na kalaban niya. Ubusan daw ng lakas. At yun, niligaw niya habang minabol sa nila Bangkel at yung kanang kamay ni Kwan at bagong commander ay nilito niya lang yung sila Commander Bangkel. Doon siya bumalik sa akin. Yung mga nakabantay sa akin bandido ay brutal niya tinapos. Kinontrol yung iba, tinutukan yung ulo at yung iba grabe talaga. At doon ako nahimatay. Yan talaga pagkatapos nakapatay ng mga bandido, kinuha niya na ako. Pero nagtaka ko na bit niya na yung bandana ko. Mga nakuha niya sa kami ng mga bandido. Yung sabi niya galing na sa bandido. Gigil talaga yung nahagip ko na bandido doon sa matanda daw. Agresibo daw gumalaw at napakadulas. Sila Bangkel nga ay hindi nakakuan. Nabol pa nila Commander Bangkel at naghihinalo ngayon yung mga kuan niya nakalaban. Ginamitan din niya ng sikretong orasyon habang nakipagbakbakan siya. Gumamit din ng kuan doon daw ng hina si Lolo Ambo dahil gumamit yung kanang kamay ni Commander Bagnot ng mahika na malakubra na kapangyarihan ni Commander Bagnot. Kaya ako nga doon nga ako na-trap na nila ako dahil yun yung lumusob sa akin. Isang kuan mabilis na nakaitim at tinuturing talagang commander na kanang kamay ni Commander Bagnot. Grabe, sobrang dulas to. Yun yung nanghina ako at natrap ako nila. At yun nga, pagtingin ko sa kuan ngayon, akala ko nag-video sila. Pero wala pala. 7 days na pala yung kuan yung channel ko. Walang upload. Pero sa palagay ko tol, di kuan na tutuyo para dahil nung panahon na yun ay nung nahuli ako ay nilakbay nila ako papalayo. Akala ko nga nag-video sila. Bright kaya po ng mga bandido tol para hindi siguro masundan ng mga kasamahan ko, ganyan. Pero isang kuan talaga ang lumusob sa kanila. Kung sakaling bagyo yung lumusob sa kanila dahil si Lolo Ambo yung talaga ang encounter nila. Ubos sila lahat. Nakuha ako sa kamay ng kalaban. Palagay ko tol kung hindi si Lolo ang nakarescue sa akin. Yung tingin ko sa katawan ko talaga, kuan ako, wala na talaga akong lakas. Si Lolo Ambo na yung nagbalik lakas sa akin. Pagkuhan ko talaga, malaking pasasalamat. Umiyak na ako. At nung nakagising na ako dun sa kanyang bahay ni Lolo, kubo ni Lolo Ambo, labing iyak ko talaga. Sabi niya, siya ay isang instrumento man lang na pinadala ng Panginoon. Diyos, siya ay isang instrumento na pinadala ng Panginoon. Handang tumulong sa mga hunter na kagaya namin. May mission na ganito at makatulong sa nangangailangan ng tulong dito sa bundok. Kaya pagsikapan ko tol na hanapin sila Kuya Bads. Kaya pahinga muna tayo tol dahil grabe yung nagabog sa akin kanina. Buti na nakapaglayo tayo at nakapagkuhan dahil may balak sila na gusto i-trap nila ako. At nagbutihan ko naman na makalayo at matakas. Pero kanina may narinig ako mga putukan, barilan. Try kong pinasok tol. Iba naman yung lumusob sa akin, yung nakasunod na mga bandido. Kaya grabe talaga. Grabe talaga to si Bagnot. Walang kuhan talaga. Halang talaga yung bitukan ni Bagnot. Buti na lang tol, si Lolo Ambo ay nauna.
dahil narinig ko pa yung mga usapan na parating na daw si Commander Bagnot para kunin yung bandana. Dahil itong palagay ko sa bandana ko ay nakuha na nila, kinuhit nila yung commander dahil may nung na hindi pa ako may kuan pa ako, hindi pa ako hinamatay, ay naalala ko yung kuan pangyayari ng paghuli. Hinawakan yung bandana ko, umusok yung kuan naghawak sa bandana ko. Grabe, sobrang lakas lumaban yung bandana ko, pero ako wala na kuan dahil po sa lumada po sa akin na orasyon kanang kamay ni Bagnot. Na lason talaga ako noon sa kuandol sa Malakubra na orasyon galing sa kanang kamay ni Bagnot. Kaya ako nahuli, natrap nila ako. Kaya pagbutihan ko tol, hanapin sila Kuya Buds. Try kong tingnan yung video nila kung saan sila banda at mag-send ako ng location lang, lalo na Iladib. Dahil may nakapagsabi sa akin, may kachat din ako na supporters ay yung guano video ko ay sinend na yung mga kasamaan ko, sinend niya ba sa mga kasamaan ko at replyan din niya sila Kuya Buds na ligtas na ako. Buti ay nalaman na ni Kuya Buds siguro yun ngayon dahil natingnan niya yung video ko. Ako nga titingnan ko nga yung video nila kung kuan magkano tayo ng signal na area. Sige ko tol, hanapin sila tol. Kaya patuloy tayo, huwag tayong magsayang ng oras para hanapin sila dahil isa din sa misyon natin na magkatagpo kami na mga kasamahan. Kaya dirto pa rin tayo, huwag tayong kanina nakarinig ako ng putukan pero hindi ako nagpadas-dadas. Kaya sinimpo ko na makalapit ako sa putukan pero iba yung baliktad yung nangyari. Pagpasok ko ay yung nakasunod na mga bandido sobrang dami, ay yun yung na-encounter ko. Nagpasalamat na sila na nakita nila ako dahil yung kuha nila punterya ako utos ni Bagnot ay tudasin nila yung may dalang bandana. Siyempre ako na yun, kaya kailangan mag-alerto tayo sa bawat nilalakaran natin dahil maraming kuan dito, madamo at napaka-creepy yung area dito. Talaga nakatira siguro yung Dabay ni Lolo Ambo. Grabe mga halang talagang dito kayo mga nakahuli sa akin ko. Si Commander Bangke. Ito ko na tumpog sa radio. Buti na lang si Lolo Ambo ang yung nagamot sa akin. Agapan tayo kaagad sa mga pasa ko sa katawan. Lumakas ako bigla. Ang panibago yung kuwan ng katawan ko. Kaya pagsikapan ko na hindi tayo mahuli. Na-miss ko na din yung pamilya ko tol. Gusto ko sanang umuwi tol pero kailangan ng tulong ng kapatid ko sa bayaw ko. Ate ko ay kuwan talaga huli. Kailangan din po. Terus na itong nadunggan ako na bata. Iwan ko ba kung baka nilinglang lang ako. Nagpabata-bata ra. Kasi papasok ko maraming kalaban, nakabang, nakaagapay. Grabe. So, pagsikapan ko talaga ito. Ano? Parang may nagkatambayan sa akin na may sinasagawa silang meeting. Kumasimpuhan natin. Baka kapatid ko na yan. Baka asawa ng reward nandyan. Kasi umusok din ito.
tayo. Silipin natin ito. Total, nagamit ko na tayo ng pagulila. Hindi ko basta-basta amoy kung may mga kumandal ba dyan. Yan. Maingay, maingay. Na. Sino kaya ito? Sisilipin ko ito. Tandaan mo silipin, baka dyan nilagay yung mga bihag.